Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines. Nakalap ng ating mga kawal ang mga immoral at mapanirang aklat. At agarang sinunog ang mga ito. Kasama na rito ang mga obra ng mga walang kwenta at irresponsabling pintor. Susunugin nating lahat ng mga trabahong ito. Maraming masasama at mapanirang pelikula ang nakumpiska na itatapon sa lalong madaling panahon. We urge the Filipino citizenry to be more vigilant. You are the best watchdog. We cannot allow such lowly elements to destroy the gains of the new Philippines. Hayang po si Culture Minister Adan Calumba na siya pong nagpasimuno ng paglilinis na ito. Makikita po natin na siya po mismo ang nagpupunit ng mga aklat. After watching this footage, the President commended the Minister of Culture and the Armed Forces for their good work, their vigilance. He said, I quote, "The real heroes are those who have decency of spirit." By the way, Minister Calumba told us there will be more burning or dumping of these decadent works. Heto po mga kababayan ang bahagi ng interview na isinagawa ng foreign correspondent na si Cristina Carlov sa Diktador. 3 buwan na pong missing si Miss Carlov. Isang Malacanang insider ang nagbigay nito dito sa Radyo Aklas. Ayon po sa insider, naganap po ang interview sa opisina ng Diktador noong October 11, ng araw na inireport na nawawala si Cristina Carlov. Pakinggan po natin. Are you planning to hold an election soon? No, I don't think we need that now. When will you restore civilian rule then? I have no intention of relinquishing my position. The Filipinos need me. I have a covenant with the Filipino people. That is a commitment. I will not abandon them. They need me. What happens to your country's democratic traditions? We have the best democracy now. The people are very contented. They trust the institutions. They trust my leadership. When will you reissue permits for the operations of other television and radio stations? Soon. When? I cannot determine that now. As I've said, the cultural arm of the government is very much in the process of evaluating the validity of giving permits to new networks. But sir, I understand these are not new networks. They have been operating for decades before you took over. They are undergoing evaluations, Miss Karloff. The process is quite delicate. We have to protect the interests of the masses. You see, the owners of these networks are the old, decadent, rich sector of Philippine society. And the religious There have sector... been reports of mass arrests. Next question, please. Benjamin Tejero, a painter and national artist, has been missing. I did not He is know one that. of the strongest voices against your leadership. Last month, the body of novelist Gregorio Tugon was found floating. I am ending the session, But, Miss Karloff. sir- Thank you. Palabasin niyo na ang gagang yan. Yes, sir.
Kamusta na? Mabuti naman po. Binabati kita at ang selda mo. Mabilis lang ito. Pero bago ko sabihin ang dapat kong sabihin, hihilingin ko na maging mahinahon ka. Pangako mo, Walang emosyon. Isip lang ang pag-uusap natin. Jesus, patayin mo ang lahat ng kasama mo sa selda. Ano ho? Narinig mo ako, hindi ka bingi. Bakit ho ano? May uod sa kanila. Hindi namin matiyak kung sino. Masyado nang matatalino at magagaling ang mga kasama mo. Pero hindi naman siguro tamang sila lahat. Utos yan, Jesus. Pero bakit ho ako? Mas kilala mo sila. Parang na sila mga kapatid eh. Walang emosyon. Yayain mo sila sa isang pulong sa safe house sa Tanay. Iwan mo mga bangkay. Kami nang bahala. Pero pwede ho ba ako humingi ng konting pagkakataon para malaman ko kung sino sa kanila? Wala nang panahon ni Jesus. Nagpasya ng komite. Kailangan magsakripisyo. 15 pinuno na natin ang nasira. Ang dami nang naaresto. Ang komite sa Mindanao ay destabilisado na. Ang daming sumusuko sa Visayas. Mawawasak ang kilusan. Malalaman ko kung sino sa kanila. Sinasabi ko ng gahol na sa oras. Nagkalat ang mga uod. Malawakan ang paglilinis. Maging matatag ka, Jesus. Isang malaking pagsubok sa ating revolusyon ng panahong ito. Huwag kang yumuko, tumingin ka sa akin. Bilisan mo. Oh, 8:30 na. Akala ko ba 7:30 ang meeting natin? Hintayin muna natin si Ma'am Miguel. The junta is planning to finally hold national elections next year. Actually, it's just a show. Siyempre, yung mga tao nila ang papapanalunin nila at mananatiling pinuno pa rin ng bansa si General Raselos. Martial law pa rin. Totoo ba na ang grupo ni Colonel Castor mag-i-stage ng coup? At malakas daw ang suporta nila mula sa simbahan at saka sa business sector? Well, the threat is always there pero hindi nila kaya. Masyado mabigat ang monitoring system ni Raselos. In fact, baka in a couple of weeks mahuli na nila si Colonel Castor at ma-identify ang mga tao niyang kumikilo sa loob. May malaking crackdown na mangyayari. Pati na rin sa mga businessmen at political leaders na sumusuporta kay Castor. Pati church leaders. Maraming activities, mga tol. Good for us. Ano ba talaga ang agenda natin ngayon? Mukhang si Miguel pa yata ang disisipot. Itong si Jesus ang nagpatawag sa atin eh. Hindi naman ako si Ma'am Miguel. Pinaorganisa lang sa akin. Kumusta ang buhay sa squatter? Sanay na si Jesus sa piling ng ating kaawa-awang mamamayan. The poor boy warrior from Bicol will inherit the kingdom. And the poor boy warrior is number 3 sa wanted ng junta sa buong bansa. Yes! Idol! That would make this cell really special. Talagang superior. Para dahil sa komite sa Mindanao, alam niyo ba? Yeah. Worms. Ano ba talaga, Jesus? Darating ba talaga si Miguel? Ngayon lang ata siya masisira sa attendance eh. The organizer is late.
The teacher is absent? Ba't kaya? Will somebody please try and call him up? May pasok pa ako bukas! Are we fighting a revolution here or what? Cool ka lang, Lucia. Napaka-impatient talaga ni Lucia. Sorry, nakaka-disorient lang na si Miguel pa tong malilate. Eh siya pa naman napaka-stricto sa mga bagay na ganyan. Don't worry, darating yun. Si Miguel pa. What's the plan ba, Jesus? May ambush Gusto ba naman tayo? ng labor organizing, Lucia. May hit ba? Mahirap, syempre. Lalo na Sino? nakabantay yung mga tao ng junta ngayon. No labor Sabihin mo naman. organizing, no strikes. Hindi ko alam Pero kay Ma'am na-organize Miguel. ko sila. In 5 months, mapaparalyze na namin yung pasistang kumpanyang yan. 5 months? 5 months! Hanep, ikaw talagang bayani ko, Lucia. Lul. Oy, narinig ko yan ha. Huhulihin kita, Lucia. Hindi ako paghuhuli ng buhay sa'yo, Lieutenant Cordero. Mga loko-loko, naniwala naman kayo sa mga kwento ko. Baka kapag organize pa kasi ako, halos maputol na yung liig ko. Di ba nga sa mga manggagawa mismo, may mga espiya na sila? Oo nga naman. Alam nyo, mahal ko tong safe house na to. Dito tayo nabuo eh. Ang pinakamagaling na selda ni Miguel Reynante. That's right. Ang pinakamagaling na selda ng Kilusan. Yeah, We are the future of the revolution. we are the future. We are the future. Woo! Rock and roll! We're the best, man. You got it, man. Yeah. Yabang nyo ah. Oh, okay ka lang? Sus, bakit?
ko sa'yo, huwag mo akong tawagan. Tama ho ako. Kailangan umalis ka kagad. Sino mang abutan nilang buhay dyan, papatay nila. Bakit ho? Ba't di nyo sinabi agad? Huwag ka nang magtanong, umalis ka na. Dumiretso ka na kay Dr. Sobido. O kaya tawagan mo siya kung saan ka pipirmi para mapuntahan ka niya. Sige na. Jesus! Kailangan mabuhay siya. Hanggat hindi siya nagigising, sir. Walang katiyakan. Kailangang mabuhay siya, Doktor. Tenyente. I'll try my best, sir. Kamusta sugat niya? Magaling na, sir. Kailan siya magigising, Tenyente? 3 linggo na tayo naghihintay. Ewan ko, sir. Mamaya, bukas, or next month.
Magigising pa ba? Malaki ang chance, sir. Hindi naman nasira utak niya. Tutulungan kitang gisingin siya. Kilala ko ang history ng batang yan. Revolusyon at musika ang hilig niyan. Poetry ang passion niya. Ang susunod pong liham ay mula naman kay JM ng Miag-aw, Iloilo. Dear Auntie Sara. I'm sure halata nyo nasa Ilonggo ako dahil sa address ng letter ko sa inyo. Actually, hindi ko address yan. Address yan ng best friend ko. Play safe lang, ante, di ba? Kasi medyo dangerous ang situation ko. I hope you understand. Anyway, Auntie Sara, nagsimula ang kwento kong makilala ko ang isang babae na itago na lang natin sa pangalang Chicken Fox. Anak mo siya ng isang asinde. Babasahin ko ang tulang sinulat mo. Pakinggan mo. Para sa alaala ng aking bayan. 30 ng Disyembre, 2009. Kabatuhan, Camarines Sur. May humalik sa aking umaga. Di inaasahang dampi ng hamog mula sa unang ulan ng Disyembre. Pinukaw at nagulumihan na ng kwago ng ulilang puno sa likod ng dati naming kubo. Nasilaw at humampas ang kaliwang pakpak sa natitirang pundasyong niluma ng kawalan ng nananahanan. Nawala ng ulirat, kumawala ang hininga sa nagtatalim ng mga dahon ng talahib sa bakura ng aking kamusmusan. Dito ako hinele ng walang pagod na mga uyayi ng aking inang. Bago siya iginupo ng kawalang katiyakan ng kanyang madidilim na sarumbanggi. Dito ako naghintay sa masisiglang tawag ni Amang. Mga dapit hapong galing siya sa pangako ng aming palayan.
Lulundag siya mula sa ibabaw ng matanda naming kalabaw. Itatapon ako, papailan lang. Sasaluhin sa kanyang mga bisig, saka sasabihin, kumusta ang aking anak? Heto ang hinog na bayabas. Hahaplusin niya ang pisngi na nakangiting mukha ni Inang. Maghuhubad ng amoy pawis at sunog araw na polo, saka sasabihin, pumisak ka ng kamatis. Lagyan mo ng bagoong at 6 na sili. Bago siya ilugmok ng kawalan ng katarungan. Sa mismong papag naming sahig, lagi nang nakahain ng talbos ng kamote, inihaw na talong, nilagang saba, inatsarang papaya, maanghang na laing, at inihaw na hito. Para sa akin lamang ang kalahating isda, na kung papalari, maisasawsaw sa namumulang ketchup. O kung mas papalarin pa, sa malapot na gatas na Liberty Evap. Nais kong tantuin kung anong alalahanin ang taglay ng namayapang kwago. Alam kaya niya ang kasaysayan ng lupang kanyang kinalugmukan? Saksi kaya siya sa araw-araw na pakikibaka ng mga dating nananahanan dito? Bilang kaya niya ang mga luha ng aking ama nang igupo ng sakit ang aking ina? Kaya niyang sagutin ang mga tanong ng isang musmos na nagtataka sa pagkawala ng kanyang ina? Kaya niyang salungatin kung sasabihin kong kahirapan ang ugat ng kamatayan ng aking ina at ng marami pang mga ina? Sasalungat kaya siya kung ididiskurso ko ang mga ugat ng kahirapan ng aking bayan? Sasalungat ba siya kung ihihiyaw ko ang mga sakit ng aking bayan? Ginising ako ng mga hagikhikan ng mga naninirador na musmos. Nagpanakbuhan sila sa aking pagkabigla at pagtayo. Humupa na ang kanina'y nagngangalit na ulan. Nagliliyab ang tudla ng araw na tumatama sa balikat. Wala na ang kuwago sa kanyang himlayan. Mga uha ng sanggol mula sa kalayuan ang tanging humihiwa sa katahimikan. Di ko makayanang mapaupong muli at humimlay sa namumutik na lupa. Gaya ng ginagawa ko nung ako'y musmus pa. Isang dahon ng talahib ang humiwa sa aking pisngi. Humuhulagpos ang init ng dugong umaagos. Waray mga kaluluwang kailaong napiit. Wari mga alaalang kailaong nilimot. Lumakas at umigting sa aking pandinig ang mga uha. Isang halakhak ang pilit sumasabay. Isang uyay ang pilit sumasabay. Maligayang pagdating sa mundo, Jesus. Ako si Colonel Arnold Simon. Nasa isang military safe house ka. Get well soon. Marami tayong pag-uusapan. Marami kang dapat ikwento sa akin. At marami akong dapat ikwento sa'yo.
Linda. Ayon sa uod namin, you're one of the best. Matapang, sharpshooter, dedicated. Saludo ako sa iyo, bata. Lately, nabalitaan namin na kasama ka dun sa seldang gumawa ng pinakamamalaking ambush at assassinations. At ikaw ang may-ari ng mga big hits. Si General Picache, si Congressman Amora, at ang drug lord na si Nelson Chua. Ang bilyonaryong si Luisito Perfecto at si Lieutenant Parol. Wow! Classic ang duelong yon. Kilala ko yan si Lieutenant Parol. One of the great ones we had. One of the great warriors. Tinalo mo? Wow! Hanggang ngayon pinag-uusapan pa yung sagupaan nyo sa Cubao. Legendary! Nakausap ko nga yung isang survivor at ang sabi, kitang-kita niya ang sagupaan nyo doon sa Araneta Coliseum. Fearless! Yan ang description sa'yo. The best combat ever. Pero alam mo, sa buong military establishment, alam na I am better than Lieutenant Parol.
Kahit sa andanan, sa utak, sa combat. Putang ina, overrated lang yung hype na yun eh. Hindi sa pagyayabang. Well, now I know your background. Ngayon, alam ko kung saan nanggagaling ang katapangan at katalinuhan mo. Anak ka na magsasaka, scholar, naulila, musikero, makata, revolusyonaryo, isang ekstraordinaryong mandirigma. Well, I need to give you an update. Hinahanap ka pa ng mga kasamahan mo. Hindi ko alam whether they would like to save you or to kill you. Siniyasat namin ang kotse ni Professor Montes. Pagkatapos, nilagay namin sa isang kalsada. Ayon sa pagsisiyasat namin, ang balang pumatay sa lahat ng kasapi sa Tanay Massacre, galing lahat sa isang baril. At yon ay galing sa baril mo. Professor Montes, Lieutenant Cordero, at ang labor leader na si Lucia Sarmiento, at ang businessman na si Eddie Teves, lahat yung kasapi sa selda nyo. Si Miguel Reynante, siya ang organizer nyo, di ba? Ikaw ang pumatay sa kanila. At doon sa 4 pa na nasa labas ng selda, di ba? Ikaw ang pumatay sa kanila. Wala akong pinapatay. Nag-iisa ka! Pinatay mo sila, nag-collapse ka. Ayon sa kilusan nyo, pag nangyari yon, dalawa lang maaaring gawin. Patayin ka o itakas ka. Naiwan mo pa ang cellphone mo at baril mo. Bata, alam ko kung ano ang nangyayari sa kilusan. Sa kilusan nyo! Kayo-kayo nagpapatayan dahil lang sa uod na ligay namin! Wala nang kilusan, bata! Wala nang revolusyon! Wala nang revolusyon! Pero alam mo kung ano nangyayari sa military establishment namin. Kami-kami rin nagpapatayan. Putang ina, salamat doon sa Brown Army ni Colonel Castor. May anarkiya at chaos. Wala nang order. Wala nang order sa bayang ito. Sasabog na ang gulo. Malapit na ang tinatawag nating Filipino Apocalypse. Mamamatay na mga tao. Magkakaroon ng displacement. Masisira ang mga utak. Unti-unti nang masisira ang republikang ito. Kailangan natin kumilos. Ang tanging magagawa natin, patatagin natin ang posisyon ng Presidente Raselos. Kailangan gawin kagad. Kailangan ng panahon. Magkakaroon ng mga kudeta, bata. Sumama ka sa amin. Gagawin kitang agent. Bibigyan ko ng proteksyon ang lahat ng kamag-anak mo. You're still very young. Use your intelligence. Pag ginamit mo ang utak mo, you will survive this hell. Magiging malaking tao ako sa militar. Akit ako sa taas. Pangako, isasama kita. Aalagaan kita. Wala ka naman choice eh. I can kill you now kung gusto ko. Hawak ko ang buhay mo, bata. Kaya kong gawin kahit ano sa'yo. Walang makakalam. Pwera lang torture. That's not my style. Saludo ako sa'yo. Kaya susugal ako sa'yo. Dahil may respeto ako sa'yo. Let's work together. We will go places. Pangako. Tang ina mo. Nung ang isang gabi dun sa pinuntahan namin. Wala. Table mo na naman. O yun. Kaya nga eh, ito talaga. Pa rin. Tigilan mo na yun. Pero tagal na yun nga eh. Tapos na naman Ayun na sila, Mario. Oo, Bawa pa kasi. Magkakasama pa ng tatlong to. Tsaka di ba yun? Kanina pa kasi ano. Perdi. Hindi sana ako ng pera. Ayos ba? Oo, wala na eh. Yossi. Ito. Marami tayo dyan. May papahiram ko sa akin. Ito, Sa kabila eh. nga eh. Tamo naman ng buhay natin. Kaya nga, pare.
Ito, bukas babalik pa rin ako. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ayusin ka muna sa nila Para may reserva ka. Lighting nga. Siguraduhin yung tamba na yung mga yan. Yes, sir. Ito na ang sugal ko. Ito ang tinatawag na Colonel Simon Gambit. Pakakawalan kita. Walang usapan. Pero tandaan mo, 2 beses mo ng utang ang buhay mo sa akin. Una, sa ospital. Patay ka na, binuhay pa kita. Pangalawa dito, patay ka na, binuhay ulit kita. Sabihin na nating utang na loob mo. Pagdating ng araw, nakalimot ka, sasabihin ko sa'yo, maniningil ako. Pero hindi na importante yan. Ang importante, nakilala mo ako. Gusto kong sabihin sa'yo, Jesus, mahal ko rin ang bayang ito. Layunin ko rin ang redempsyon ng mga Pilipino. Iisa lang ang ating layunin. Magkaiba lang tayo ng ideolohiyang niyayakap. Guys, move fast! Sir! Ayan ang sasakyan. Ito ang susi. Ito ang numero ko. Memoryahin mo. Tandaan mo, ako lang ang kausap mo. May barel, damit at pera sa ilalim ng upuan sa likod. Mamaya mo na kunin pag malayo ka na rito. Bukas lamang ka na naman ang lahat ng dyaryo, Jesus. 10 sundalo ang pinatay mo sa mansyon na ito. Madadagdagan na naman ang pagiging alamat mo, bata. Matalino kang tao. Alam mo kung ano ang tama para sa'yo. Sige na, Jesus. Sige na! ID niyo, sir. Wala ho. Baba, pila ka doon. Aming ligaya na pag may nang aapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Very good! You are a good citizen, pare! Salamat po, You sir. may go! Oh, sige, tama ng daldalan. Kanta na! Bayang Magilyo. Magiliw! Magiliw! Sige nga, magiliw! Magilyo. Pwede mo! Niloloko mo ba ako, ha? Pasensya na po kayo, sir. Hindi po talaga ako marunong mag-pronounce eh. Talaga, ha? Sige.
Magilyo na ako, magilyo. Kanta! Bayang magilyo, perlats ng silanganan, alab ng putyo. Anong perlas ng silanganan? Anong putyo? Pinuloko mo bang national anthem, ha? Hindi po, sir. Ganyan po talaga ako mag-pronounce. Tarantado! Sige! Sige, dali niyo yan! Next! Good evening. Magandang gabi po, sir. Oh, ba't di nyo dala yung ID nyo? Sir, nakalimutan ko po kasi po, nagmamadali kaming mag-asawa kanina. Isinugod namin sa ospital ang aming anak. O isulat sa barangay? Wala po. Wala rin? Wala rin po, sir. Pasensya na po kayo, sir. Napaka-irresponsable nyo. Alam nyo may curfew. At requirement yung ID. At yung permit sa barangay. Sir, meron po akong dala dito. Sulat ng ospital, sir. Hindi yon ang hinihingi ko. Pasensya na kayo, sir. Sige. Sige, kantayin mo yung national anthem. Sir, hindi po ako marunong kumanta eh. Ay, dadalhin namin kayo sa Camp Crame. Makukulong kayo. Tapos maglilinis kayo ng kalsada at ng mga government offices. Matay-television kayo. O ano? Sir? Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng lahi. Alab ng lahi? Alab ng puso? Ulitin mo! Sina! Bayang magiliw, perlas ng silangan. Ano ba kayo, ha? Ano ba kayo? Ano bang klaseng Pilipino kayo? Ha? Ha? National anthem, hindi nyo alam? Ha? Wallace! Sa krami ito! ID nyo? Ito yung akin. Ano nga? O sige. Tara na! Permito ah. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines. Mga kababayan, isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Nais kong ihayag sa inyo ang matagumpay na kampanya ng ating pamunuan laban sa mga kriminal na Brown Armies. Bumagsak na sa kamay ng pamahalaan ang huli nilang puwersa noong nakaraang linggo. Nasukol na rin at napatay ni Colonel Simon ang bandidong si Colonel Gastor sa huli nilang sagupaan doon sa may Santa Mesa noong Agosto 8. Ang huling hadlang na lamang na natitira
sa ating ultimong pagsulong ay ang napipintong pagbagsak ng puwersa ng People's Liberation Front. Sumuko na ang kabuuan ng Mindanao Committee. Samantala, nahuli na rin ang mga bumubuo, ang karamihan sa mga bumubuo ng Luzon at Visayas Committee. At sa lalong madaling panahon, ay ating silang masusukol. Pati na rin ang bandidong si Jesus Mariano. Magandang araw po sa inyong lahat. O, dagdagan mo pa yan, O, ito pa. Parang kulang eh. Sakto na yan. Dagdagan mo pa, para mas malakas ang apoy. May sunog, Hilda.
Hello, Ma'am Miguel. Jesus, kanina ko pa hinihintay ang tawag mo. Alam niyo ba muntik na ako madali sa Pasig kagabi? Nasagupa mo sila. Inatake nila ako sa hotel. May tama ka. Na please lang. Mabuti. Kamusta ka na? Ayos, magkita tayo. Ako ang magsasabi kung kailan at kung saan. Wala kang tiwala sa akin. Nagiging tuso ka na, Jesus. Sige, ikaw magsabi. Kailangan mag-usap tayo ng masinsinan. Hintayin ko ang tawag mo. Si Tasyo, nandyan. Sandali lang. Tasyo, may naghahanap sa'yo. Laro tayong tumba pre sa kanto. Sige. Sige. Pre! My man! Halika, tol. Pasok. Eto ngayon studio ko, pare. Astig, di ba? Malupit ka pa rin. Wala kang katigil-tigil. Ba't naman ako titigil? Di ko kailangan tumigil. Eto ngayon mga bagong obra, pare. Bagong medium. Bagong forma. Mas matapang. May tula ka ba dyan? Walang panahon eh. Panahon, panahon. Laging may panahon. Lalo ng mga katulad mo. Pare, klasiko ng iyong aklat. Parang No Limit Hunger eh. At inihintay na ng bayan ang iyong Elfili. Pakiramdam mo nga isa akong wad eh. Bakit? Pinatay ko yung mga kasama ko sa Zelda. Huh? Totoo palang balita, pare? Yes, sir! Wah! Yeah! Ito.
Pasindi nga. Oh. Tulog na anak, pagod na ako. Antok ng papa mo. Meme na. Meme na anak. Meme na. Meme na. Oh, yan na. Meme na. Meme na, baby. Kaya pwede dito ah. Hindi lang kayo, doon naman tayo sa tulay. Talagang pag may buwisit sa buhay, di ka aasenso. Sinabi mo pa. Ako nga lang eh. Eto, ganito pa rin. Magbilan nga ng shampoo. Ilan? Oh, ano Isa. ba? Ilulumot na yan ah. Oo, ito, inumin ko na ha. Tapang. Tapos naman pulutan bayad oh. ko. Oh, Ito si Mrs. eh, tak ng dakdak. Inom daw ako ng inom. oh, ito naman ang tikman mo. Oo nga. Sige, bigyan mo nga yan. Nasaan kayo si Berto? Nandun kayo sa bahay yun? Salamat. Hagilap yung taong yun, ano? Talaga. Ewan ko nga. Kasi isang sit-sit lang ni Mrs. uwi. Oo nga eh. Mahirap. Eh tayo, hindi tayo ganun. Kahit dinadakdakan tayo ni Mrs. eh. Tayo lalaki. Di ba? Dapat naman tayo nasusunod. Tayo kumakayod eh. Dakdak ng dakdak. Wala yan. Magdakdak sila ng buong magdamag. Tayo. May pagpapahalaga Tayo pa rin sa ang lalaki. kabataan. Ha? May pagpapahalaga sa kinabukasan. Masisipag, Oh, pulutan. makabayan, Nahihilo na ako eh. maka-Diyos. Alam mo namang mahina ako uminom eh. Ang pagsulong ay nasa Pilipino. Inom pa.
Ang bagong panahon ay nasa Pilipino. Ito na lang ha. Ikaw ang bagong Pilipino. Kaya mo yan! Parang wala tayong pinagsamahan yan eh. Sige! Dito ko tinatapos ang formal na pagsasanay at pag-aaral ng seldang ito. Kahanay na kayo ng mga selda ng revolusyon. Mga mandirigma na kayo ngayon ng bayan. Lucia Sarmiento, Labor Organizing. Carlo Montes, magiging professor ka. Eddie Tevis, Business Sector. Delphine Cordero, the military establishment. Jesus Mariano, mananahan ka sa piling ng Maralitang Tagalungsod. Malaki ang pag-asa ko sa seldang ito. Binabati ko kayo. Lucia, congrats! Pare, Congratulations. congratulations! Buhay! 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 Saan-saan kita hinanap. Kay tagal kitang hinintay. Kailan ba ito matatapos, Jesus? Pinatay mo sila, Jesus. Pinatay mo silang lahat.
Kung nakikinig ka ngayon, Pedring, sa Radyo Maharlika, narito ang payo ni Auntie Sarah. Dear Pedring, alam kong mahirap ang malayo. Naiintindihan ko ang mga hinanakit mo. Totoo ang sinabi mo, maraming sakripisyo sa ginawa mo. At malungkot na pati na nga ang relasyon niyo ni Gemma ay nagtapos na ayon ko sa'yo. Ano man ang mangyari, Pedring, huwag kang mawawala ng tiwala at pag-asa. Hayaan mo hilumin ng panahon ang sugat mo. Huwag kang nakakalimot na humingi ng lakas sa Diyos. At tandaan mo, laging narito ako, ang iyong Auntie Sarah ng Radyo Maharlika, ang radyo ng bayan. Mga kaibigan, yan po ang sulat ni Pedring ng Curmao, Ilocos. Nakadestino po siya ngayon sa Morocco. Ay, nako, ang bigat ng pakiramdam ko. Nakakalungkot na nangyari kay Pedring, di po ba? Anyway, the show must go on. Jesus! Pinahahanga mo ako, Jesus. Tahimik at bulag sa pagsunod sa iyo ang mga mahihirap. Kung katulad mo lahat ng mga kadre, matutupad ang pangarap ng revolusyon. Bayani ka ng bagong panahon, Jesus. Ano po ang hatol sa akin ng Komite, Ma'am Miguel? Alam mo bang sa mga sandaling ito umaatake ang Brown Armies ni Colonel Castor sa Malacanang at sa marami pang key areas ng bansa? Sasabayan natin ang kaguluhan nila. May tactical alliance ang Brown Armies at ang People's Liberation Front. Heto ng rock and roll, Jesus! Ano po ang hatol sa akin ng Komite, Ma'am Miguel? Bueno, magiging matapat ako sa iyo. Kamatayan. Walang investigasyon o paglilitis? Sinasabi ko na, Jesus, kakaibang panahon ngayon. Kasumpa-sumpa ang panahon. Nahahati na ang kilusan. Dahil maling pagpas lang sa napakaraming kasamahan. Mahirap maghusga habang nagaganap ang lahat. Panahon na magsasabi. Jesus, kung maliligtasan mo ang yugtong ito isang araw, magbabalik tanaw ka, malalaman mong isa ito sa katotohanan ng revolusyon. Nauulit ang kaganapan. Alam mo nangyari na ito ng dekada 90. Nung nakaraang milenyo. Alam mo nangyari na ito noong 1898. Nilalamon ng mga revolusyon ang sarili nilang mga anak. Alam mo yun, di ba, Jesus? Isa ka masugid na mag-aaral ng kasaysayan. Ba't kailangan ulitin? Sinong pipigil sa takbo ng mundo? Ikaw? Ako? Walang mukhang revolusyon. Maaaring alam natin ang pinaglalaban natin, ngunit hindi natin alam kung anong magiging hugis nito. Heto na naman tayo. Ang mag-aaral at ang guro. Alam kong handa ka naman kipag-diskurso, Jesus. Sige. Ayoko mapag-diskurso sa'yo dahil inusgahan mo na ako. Jesus, maraming nangyaring debate tungkol sa'yo. Nagpampuno kami ng komite. Ipinagtanggol kita ng gusto. Nadaig ako.
Simple lang ang premise nila. Damage control. Paano mong lalabanan ang luikang yan? Alam ng lahat na inampon ka ni Colonel Simon. Siya ang nakagawa ng napakalaking pinsala sa ating kilusan. Siya ang nagtanim ng napakaraming uod. The dreaded Colonel Simon Gambit. Huwag mo sabihin, iniisip mo rin na isa ako sa mga uod ni Simon. Paano ko sasagutin yan pinagtanggol kita, Jesus? Eh, di kayo nautusan pumatay sa akin. Magagawa niyo yun sa akin? Tulad ng sinabi ko, Jesus, laging mas mahalaga ang bayan. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Paghiwalay natin dito, lumayo ka na. Maglaho. Sumanib ka man sa mga grupong hindi naniniwala sa estratehiya, masusukol kita. Magtago ka man kay Colonel Simon, masusukol kita. At hindi ka rin tatanggapin ni Colonel Castor. Santo at diretso si Castor. Hindi siya tumatanggap ng mga katulad mo. Humayo ka na, Jesus. Kalimutan mo na itong revolusyon. Hindi ka na bahagi nito. At kung meron kang mas malaking bisyon para sa bayan, lumayo ka muna. Baka masayang ka. Ayop ka, Mang Miguel! Walang emosyon. Huwag kang madisilusyon, bata ka pa. Tularan mo si Crisostomo Ibarra. Isang araw bumalik ka bilang isang Simon kapag wala na ako at ang komite. Pero alisin mo ang emosyon. Si Simon na daig ng kanyang emosyon. Bukas ako naman ang bagong bayani. Miguel Renante, legendary journalist. Professor, poet, turned revolutionary. Dead. A true hero of the masses. Ang bayang ito ay naghanap ng totoong bayani, Jesus. Sisiguraduhin kong hindi ka matatanda ang isang bayani. At sa pagwasto ng ating kilusan, matatanda kang isang uod. Alam niyo ba't nila ako mahuli-huli? Dahil hindi nila alam kung saan ako pumipirme. Ay mga humuntang yan? Dahil walang uod sa aking mga kasama. At ako pang uod ngayon? Ilang tapat at mahusay na kadre pinapatay mo, Mang Miguel. Nagkakamali ka, Jesus! Hindi totoo yan! At ikaw rin nag-order ng massacre sa squatter! Hindi totoo yan ang pagkakaalam ko! Utos ni Colonel Simon yun dahil may naroon ka! Walang emosyon, Mang Miguel! Isang mukha ni Colonel Simon! Jesus! From the Associated Press, researchers are optimistic a vaccine for HIV/AIDS will be available within the next 10 years, but it's unlikely to be fully effective against all strains of the virus, a U.S. health expert said Wednesday. Carla Johnson, Associated Director. Mga kababayan, pinuputol po namin ang newscast natin para sa isang mahalagang balita. Narito po ang video ng aftermath ng encounter na naganap sa Santa Mesa noong August 8 kung saan namatay ang leader ng Brown Army na si Colonel Benjamin Castor. Ang footage na ito ang magpapatunay na patay na nga ang bandidong si Colonel Castor. Kasama po sa mga namatay ang bumubuo sa Central Council ng Brown Army na sina Lieutenant Celso Minor, Lieutenant Pedro Mastura, Sergeant Miguel Tara,
at Sergeant Susimo Paras. Panoorin po natin. Ito na, Jesus. Mamayang gabi, nasa stick siya. Exclusive bar yun para sa mga miyembro ng junta. Mag-ingat ka, napakaraming gwardiya doon. Kung sakaling pala rin ka makapasok, umupo ka lang sa isang tabi. Hintayin mo yung babaeng may dalang pulang bag. Nasa loob yung baril. Nasa cubicle 5 sa second floor si Colonel Simon. Isa lang yung gwardiya doon sa taas. Tara, sige. Sige, Jesus. Good evening, ma'am. Good evening. Check lang ho ng ID. Sir, ano pong order nila? Beer na lang. Hi. Nasa cubicle 5 siya. Mag-isa lang siya. Pero may kasama siyang 6 na babae. Are you okay, sir? Yes, I'm okay. Okay.
Punyeta! Nagkakasunugan na pala, hindi niyo I'm sinasabi sorry, sa amin. sir. Everything Paano is kung may under nangyari sa amin control. dito? Pasensya Hindi na niyo ba po ako kilala? kayo. Ipasasara ko Pwede tong po club niyo. bumalik. I'm so sorry, Wala ba kayong sir. mga fire alarm? Dapat may mga tao Mahal din kita. nagpapalay dyan. Tabi, tabi! Ito na, Colonel Simon. Jesus.
Colonel Castor. Jesus Mariano, salamat. Dali! Ikaw magpareho! Hanggang dito na lang ako. Jesus, maraming salamat. Huwag kang kakawala sa paniwalang may pag-asa pa ang bayang ito.
Hilda? Hilda, halika na. Halika na sa taas. Jesus? Kaya pala ang lakas ng pakiramdam niya. Kamusta na po kayo? Eto, araw-araw na lang hinihintay ka ni Hilda. Napanood nga pala kita sa telebisyon. At lagi ka na lang laman ng dyaryo. Kung mamarapatin niyo po, nagmamadali po kami. Isasama ko na po siya. Saan mo siya dadalhin? Punta po kami sa isang malayong lugar. Susulat po kami sa inyo. Sige, ipagbabal ko lang muna siya ng mga damit niya. Pakibilisan lang po. Ingatan mo sana siya. Opo. Hilda. Mag-iingat kayo, ha? Sige po. Sige. Jesus! Nakakakita na ako. Para sa alaala ng aking bayan, ika-30 ng Disyembre 2009, Kabatuhan, Camarines Sur. May humalik sa aking umaga. Hindi inaasahang dampi ng hamog mula sa unang ulan ng Disyembre. Pinukaw at nagulumihanan ng kwago ng ulilang puno sa likod ng dati naming kubo. Nasilaw at humampas ang kaliwang pakpak sa natitirang pundasyong niluma ng kawalan ng nananahan. Nawala ng ulirat. Kumawala ang hininga sa nagtatalim ng mga dahon ng talahib sa bakuran ng aking kamusmusan.
Dito ako hinele ng walang pagod na mga uyayi ng aking inang. Bago siya iginupo ng kawalang katiyakan ng kanyang mga madidilim na sarumpangki. Dito ako naghihintay sa masisiglang tawag ni Amang. Mga dapit hapong galing siya sa pangako ng aming palayan. Lulundag siya mula sa ibabaw ng matanda naming kalabaw. Itinapon ako pailan lang. Sasaluhin sa kanyang mga bisig. Saka sasabihin, "Kumusta aking anak?" Maghuhubad ng amoy pawis at sunog araw na polo. Saka sasabihin, "Pumisa ka ng kamatis, lagyan mo ng bagong at 6 na sili." Bago siya ilugmok ng kawalan ng katarungan. Sa hapag, sa mismong papag naming sahig, lagi nang nakahain ng talbos ng kamote, inihaw na talong, nilagang saba, inatsarang papaya, maanghang na laing at inihaw na hito. Para sa akin lamang ang kalahating isda na kung papalari na isawsaw na sa namumulang ketchup. O kung mas papalarin pa'y sa malapot na gatas na Liberty Evap. Ninais kong tantuin kung anong alalahanin ang dala ng namayapang kwago. Alam kaya niyang kasaysayan ng lupang kanyang kinalugmukan? Saksi kaya siya sa araw-araw na pakikibaka ng mga dating nananahan dito? Nabilang kaya niya ang mga luha ng aking ama nang igupo ng sakit ang aking inang? Kaya niyang sagutin ang mga tanong ng isang musmos na nagtataka sa pagkawala ng kanyang ina? Kaya niyang salungatin ang sasabihin kong kahirapan, ang ugat ng kamatayan ng aking inang at ng marami pang mga ina? Sasalungat kaya kung ididiskurso ko ang mga ugat ng kahirapan ng aking bayan? Sasalungat ba siya kung ihihiyaw ko ang mga sakit ng aking bayan? Ginising ako ng hagik-gikan ng mga naninirador na musmos. Nagpanakbuhan sila sa aking pagkabigla at pagtayo. Humupa na ang kanginay nagnanghalit na ulan. Naglilihab ang tudla ng araw na tumatama sa aking balikat. Wala na ang kwago sa kanyang himlayan. Mga uha ng sanggol na mula sa kalayuan ang tanging humihiwa sa katahimikan. Di ko na kayanang mapaupong muli at humimlay sa namumutik na lupa. Gaya ng ginagawa ko nung ako'y musmus pa. Isang dahon ng talahib ang humiwa sa aking pisngi. Humuhulagpos ang init ng dugong umaagos. Waring mga kaluluwang kay laong napiit. Waring mga alaalang kay laong nilimot. Lumakas at umigting sa aking pandinigang mga uha. Isang halakhakang pilit sumasabay. Isang uyayi ang pilit sumasabay.